ang pinaka mapangwasak na labanan na naganap sa series ng Solo Leveling. Ang banggaan ng dalawang pinakamalakas na monarch na siyang nagligtas sa mundo ng mga tao. At hindi mo akalaing nakalika ng matalinong plano ang ating bida para talunin ang King of Berserk Dragon. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods para maabot natin ang 100k subscriber. Salamat! Nagsimula ang matinding laban kung saan lumabas ang Monarch of Distraction sa napakalaking Red Gate at nakita niya na napakadami palang taong nakaabang sa kanyang paglabas. Lumapit ang Monarch of Distraction sa mga hunter at tinanong kay J. Mills kung siya ba ang king sa lugar na ito. Nagulat si J. Mills kung paano nakakapagsalita ang isang beast, kaya naisip niyang ito pala ang ginagawa ni Song Jinwoo, nagre-recruit ng mga soldier galing sa gate. Naisip ni J. Mills kapag sasabihin niya na isa siyang king, ito kaya ang tamang pagre-recruit ng beast at pagkatapos susunod na ito sa kanya. Kaya pangiting sinabi ni J. Mills na siya ang king. Wika ng Monarch of Distraction, hindi ikaw ang king, wala siya dito. Samantalang tinanong ni Jinwoo kung ano na kaya ang nangyayari ngayon sa Canada. Kaya gumawa ng paraan ang tauhan ni Liu Zigang. Tinawagan ni Jinwoo si Agent Adam White at tinanong niya kung ano ang nangyayari ngayon sa Colossal Gate ng Canada. Wika ng agent, nandito daw siya ngayon sa malapit lang sa gate at nag-provide ng backup. Kaya tinanong ni Jinwoo kung bakit ito pumunta ng Canada. Sagot ng agent, ito daw ang kapitbahay ng kanilang bansa. Hindi daw nilang pwedeng tingnan lang ang Canada na babagsak at hindi lang naman siya ang nag-iisang agent na nakadispatch. Kaya nainis si Jinwoo dahil hindi pa rin ito naniniwala sa kanya. Tinanong ng ating bida kung ano na ang nangyari sa gate. Wika ng agent, same pa rin sa ibang gate, walang laman. Kaya sobrang nagpapasalamat si Jinwoo, subalit biglang sinabi ng agent na parang mayroong lumabas sa gate. Kaya biglang napadilat ang mata ni Jinwoo. Wika ng agent, isa daw itong tao. Isang tao ang lumabas sa gate. Kaya kaagad sinabi ni Jinwoo na tumakbo ka na, Adam. Lumayo ka dyan, sumakay ka ng sasakyan, pumunta sa kahit saan basta sa pinakamalayong lugar. Habang si Agent Adam White ay napatulala na lamang at sinabi niya kay Jinwoo na ang mga top level hunter ay bigla na lang naging abo. Kaya napasigaw si Jinwoo sa sobrang pag-alala kay Agent Adam White at naisip niyang ang tangi na lamang niyang magagawa upang mailigtas si Agent Adam White ay kontrolin ang Shadow Soldier na inilagay niya. Hinawakan ng High Orc Shadow Soldier ang kamay ng agent, ngunit nasa harap na nila ang Monarch of Distraction at sinabing, saan ka pupunta, Shadow Soldier? Pagkatapos ipinakitang si Adam White ay nagulat sa kanyang nakita. Nagtataka ang King of Berserk kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin niya makontak ang Monarch of Steel, kaya napagtanto niyang tinaridor siya nito o baka pakanalang lahat ito ng Shadow Monarch. Nagliyab ang bibig ng Monarch of Distraction at nag-charge up ito ng apoy sa bibig. Pagkatapos nag-unleash ng Blast Breath attack na ikinagulat ng ating bida dahil sa lawak ng atake na pinakawalan nito papunta sa kanya. Nabura ang mga gusali sa isang iglap lang sa lakas ng kapangyarihan ng Monarch of Distraction at narealize ng King of Berserk na hindi niya natamaan si Jinwoo. Sa halip nakita niya ito sa itaas sakay ang lumilipad na shadow creature. Tinawag ni Jinwoo ang mga naglalakihang Shadow Soldier at direkta niya itong pinakawalan towards Monarch of Distraction. Habang kalmado lamang ang King of Berserk at hinanda niya ang kanyang kamay na nag-transform into Dragon Claw. Lumipat ang eksena kay Liu Zigang at dito'y gamit ang kanyang dalawang espada, hinati-hati niya ng ilang beses ang giant beast monster at wika pa niya na wala talagang problema kahit gaano pa kalaki ang kanyang kalaban basta hindi niya ito makakalaban sa gitna ng dagat. Naramdaman ni Liu Zigang ang mana waves na kumakalat sa buong paligid since libu-libong hunter ang nakakalat sa bawat sulok upang kalabanin ng mga beast. Habang nakikita niya ang napaka-intense na mana na nagbabanggaan at wika ng 7-star hunter na nararamdaman talaga niyang tumatagos ang mana sa kanyang katawan. Nag-unleash ng napakalakas na fire magic ang King of Berserk at tumalsik ang napakaraming Shadow Soldier na pinakawalan ni Jinwoo kanina. Kasama na dito ang mga object ng gusali sa lakas ng pagsabog. Wika ng Monarch of Distraction kung ito lang ba ang kayang gawin ng Monarch of Shadow, ang napakaliit na bilang ng mga Shadow Soldier. Kaya napagtanto niyang ang ibang Shadow Soldier ni Jinwoo ay hinati upang kalabanin ang Monarch of Steel. Subalit hindi daw ganun kahina ang King of Monster para lang matalo ng mga creature na gawa lang sa mana.
Napansin ng King of Berserk na gumagawa ng gate ang King of the Dead upang makatakas. Kaya kaagad niya itong sinundan dahil hindi siya papayag na bigla lamang siyang tatakasan. Nakapasok ang Monarch of Destruction, ngunit nagtataka ito sa kanyang nakita dahil bumungad sa kanyang harapan ang libu-libong Shadow Soldier na handang-handa ng lumaban. Napansin ng Monarch of Destruction ang beast ng Monarch of Steel na naging Shadow Soldier ni Jinwoo at nakita niya ang katawan ng Monarch of Steel na papunta na sa kawalan na parang tinorture ni Bero at Billion. Napapikit na lamang ang Monarch of Destruction sa strategy na ginawa ni Jinwoo upang siya ay i-corner. Subalit parang nakalimutan ata ng Monarch of Shadow na mayroon pang isang Monarch na gusto siyang patayin, ang Monarch of Transfiguration. Kung inaakala daw ng Monarch of Shadow na siya lang ang kayang mag-summon ng napakaraming soldier, nagkakamali ito. Dahil kaya niyang mag-summon ng napakaraming Dragon Soldier gamit ang inihandang gate ng Monarch of Transfiguration. At mukhang ang plano daw na ito ng Monarch of Shadow ay ang dahilan ng pagkatalo at posible pang humantong sa pagkamatay. Habang ang ating bida ay biglang nagliyab ang aura at ngumiti lamang sa halip na matakot. Kinancel ni Jinwoo ang lahat ng summoning creature at ibinalik niya ang lahat sa kanyang shadows. Kaya nagtataka ang Monarch of Destruction kung ano ang pinaplano ng ating bida. Huwag daw sabihing sumusuko na ito kaagad. Wala siyang pakialam kung ano ang pinaplano nito. Ngunit isa lang ang alam niya, nasa disadvantage ang Monarch of Shadow. Kaya ipagpalagay na lamang na magbabato daw ito mamaya ng puting towel. Habang ang ating bida ay nakatingala lamang sa itaas at minamasdan ang napakaraming dragon na lumilipad na hindi niya na-imagine kung gaano ito karami. Ipinikit ni Jinwoo ang kanyang mga mata habang minamasdan lang ng King of Berserk kung ano ang gagawin ng Monarch of Shadow. Ngunit nagulat nga ito nang nakita niya ang form ni Jinwoo at napag-alaman niya kung ano ang gagawin nito. Gamit ang Rune Stone ng Dragon Kamish na nagko-contain ng the most devastating skills sa lahat ng lahi ng mga dragon, biglang nagkaroon ng pakpak at sungay ng isang dragon ng ating bida sa pamamagitan ng mana. Gamit ang skills na ito, walang kalaban o kakampi ang may kakayahang i-oppose ang The Dragon Fearsome Roar dahil ang lahat ay lalamunin ng kawalan ng pag-asa. Sumigaw si Jinwoo towards sa mga dragon na nasa itaas. Pagkatapos ang lahat ng dragon ay tinamaan ng napakatinding takot na ikinagulat ni Yogomon dahil parang papunta sa wala ang kanyang pagsusummon ng dragon. At napansin ng Monarch of Destruction na pati pala si Yogomon ay tinamaan ng Dragon Fearsome Roar. Kaya ngayon ay nakaranas ito ng kawalan ng pag-asa. Biglang nagdash ng napaka-smooth si Jinwoo sa tabi ng Monarch of Destruction at hinawakan niya ang braso nito. Pagkatapos inactivate ang Shadow Exchange. Lumipat ang eksena sa kaharian ni Jinwoo na ginawa ni Bero para sa kanya. At mukhang plano na talaga ni Jinwoo noon pa na dito dalhin ng King of Berserk upang kalabanin ng one-on-one. Biglang napansin ng King of Berserk ang castle ni Jinwoo at ito daw ay napakaliit lang para sa isang Shadow Monarch kaya nahiya tuloy ang ating bida. Subalit sa tingin ni Jinwoo na ang lugar na ito ay dito gugunitahin ang pagkamatay ng King of Berserk. Habang ang Monarch of Destruction ay unti-unti nang nag-transform into dragon form at sinabing aantayin niya na lang hanggang sa mahanap siya ng kanyang soldier. At heto na nga mga lods, handa na ang Shadow Soldier ng Monarch of Shadow habang ang Monarch of Destruction ay tuluyan ng naging isang napakalaking dragon. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Lumipat ang eksena sa Federal Bureau of Hunter. Tinatanaw ni Mrs. Selner ang mga gusaling nawawasak na papalapit na sa building ng Federal Bureau. Wika ng direktor, ang mana waves ay kumakalat na throughout America at unti-unti nang nilamon ng apoy ang kanilang bansa at na-realize niya na ang lahat ng sinabi ni Jinwoo ay totoo at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ipinikit ni Mrs. Selner ang kanyang mga mata at sinabing hindi lang naman si Jinwoo ang kanilang hunter. Ang lahat ng hunter sa buong mundo ay nagpunta sa battlefield kahit isa pa itong E-rank hunter or isang S-rank hunter. Ang E-rank hunter ay mas malakas lang ng kaunti sa isang ordinaryong tao at ang pinagkaiba lang ay ang armor nito na may naka-imbue na mana. Kaya sila mismo alam nila kung gaano kaliit ang kanilang contribution sa laban. Samantalang ang S-rank hunter, although capable itong mag-wipe out ng libu-libong
itong beast, ngunit hahantong pa rin ito sa pagkamatay at mapupunta sa kalangitan na magmimistulang bituin. However, kapag ang mga bituin na ito ay muling babagsak na parang meteor shower, dyan nila makikita kung ano ang naghihintay nilang kinabukasan at dyan daw ang tinatawag na pag-asa, wika ni Mrs. Selner. Lumipat ang eksena sa Korean Hunter Association. Inulat ng tauhan ni Jinchul ang tagumpay na paglure ni Jinwoo sa mga monarch sa isa sa isla ng Japan. Naisip ni Jinchul na sinabi sa kanya noon ni Jinwoo ang patungkol sa isla na mayroong 10 kilometer size kung saan na-absorb nito ang napakalaking amount na mana noong nag-collapse ang gate ng mga giants. Kaya kahit magbabanggaan pa ang napakalakas na mana sa loob ng isla, hindi ito masisira ng ganun lang kasimple. Tinanong ng kanyang tauhan kung magpapadala ba sila ng S-rank hunter sa isla. Wika ng chairman, wala silang S-rank hunter dahil nandoon lahat sa US at pabiro niyang sinabi na magpapadala na lamang sila ng isang E-rank hunter na pinagtataka naman ng kanyang tauhan since si Song Jinwoo ay isang E-rank hunter kaya kahit ang isang E-rank hunter ay kayang maging hero. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan patuloy na naglalaban ang dalawang pinakamalakas na monarch. Habang nasa itaas si Jinwoo sakay ni Kaizel, sinubukang mag-charge up ni Antares ng blast breath towards Jinwoo. Ngunit may biglang umikot sa bibig ng King of Berserk na parang isang latigo. Pagkatapos ginapos ang bibig ng dragon. At ito pala si Billion, gamit ang kanyang espada na kayang mag-transform into web. Pagkatapos sinubukang hawakan ng dalawang giant ang lieg ng King of Berserk upang hindi ito makagalaw, habang si Tusk naman ay naghanda ng magic spell Gravity upang i-knock out ang King of Berserk Dragon. Sabay namang umatake si Greed at Bero upang atakihin ng direkta ang mukha ng dragon, kaya namudmod sa lupa ang bibig nito. Ngunit napansin niyang hindi pa tapos ang combo ng mga Shadow Soldier dahil si Igris ay nakapatong sa kanyang ulo na makikitang nag-release ito ng napakalakas na electric shock sa ulo ng Monarch of Destruction, kaya parang tinusta na dragon si Antares. Nakita ni Jinwoo ang kanilang combo ay gumagana habang ang Monarch of Destruction ay napangiti lamang, ngunit biglang nagulat ang ating bida nang nakita niya ang next move ng King of Berserk Dragon dahil nag-unleash ito ng same skills na ginamit niya kanina, ang Dragon Fearsome Roar, at mukhang mas malakas ito compare sa kanya since ang Dragon King ang nag-unleash nito. Hindi lang kawalan ng pag-asa ang naramdaman ng mga Shadow Soldier ni Jinwoo dahil ang mga mahihinang Shadow Soldier ay otomatikong nabura. Kaya naisip ng ating bida na hindi niya na mauutusan ng kanyang mga Shadow Soldier sa moment na ito. Kaya kaagad niyang kinancel ang mga summoning creature. Subalit parang huli na nga ang lahat dahil nakatutok na kay Jinwoo ang blast breath ng Monarch of Destruction while hindi niya mauutusan si Kaizel na umilag at this moment. Pinakawalan ng King of Berserk ang napakalakas na atake na kayang bumura na kahit anong bagay. Ngunit si Jinwoo ay kaagad palang nakatalon at nakapagtago sa isang bato habang mabilis niyang naibalik si Kaizel sa kanyang shadow. Nabura ang bundok ng isla sa lakas ng atake ni Antares at napansin niyang parang hindi natamaan ang Monarch of Shadow. Sinabi niya kay Jinwoo na ito ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang dugo, sigaw, galit at ang pagpatay, ang katauhan ng pagsira ay ang kanyang sarili mismo at ginawa lamang siya para sa digmaan. Siya si Antares, ang King of Berserk Dragon, ang Monarch of Destruction. Naisip ni Jinwoo, ang enormous mana ng King of Giant ay naka-imbue sa isla na ito. Subalit nagawa pa rin itong mawasak sa lakas ng blast breath ng Monarch of Destruction. Nagbalik sa humanoid form ang Monarch of Destruction at sinabing hindi dapat kabahan ang Monarch of Shadow. Nung hinawakan daw ni Jinwoo ang kanyang braso, kaya daw niyang maiwasan yon. Ngunit hinayaan niya na lamang ang Monarch of Shadow na siya ay sumama dahil na-impress siya kung paano siya na-corner nito. Bilang isa sa mga monarch, gusto niyang kausapin ng kasamahan niyang monarch. Kung nakuha daw ni Jinwoo ang memory ng past monarch na si Ashburn, dapat alam nito kung sino ang tunay na kalaban at hindi ang mundo, kundi ang mga nagtatago na nasa kalangitan, ang mga rulers. Bilang isang monarch, ginawa ito upang magwasak at isa na doon ang Monarch of Shadow. Plano sana niyang patayin si Jinwoo at isusunod ang mga rulers. Subalit nagbago ang kanyang isipan nung nakalaban niya ang bagong Monarch of Shadow. Nagpo-possess daw ito ng kakaibang talent compare kay Ashburn. Kaya nakikita niya ang talento nilang dalawa sa pagkapanalo laban sa mga rulers. Kaya kung gusto ni Jinwoo na mabuhay ang kanyang pamilya, hahayaan niya
niya ito. At kung gusto nitong iligtas ang kanyang bansa, hahayaan niya ito. Willing siyang umalis kasama ang kanyang soldier dahil gusto niyang maging monarch si Jinwoo sa lupaing ito. Hindi lang sa isang maliit na castle kundi sa buong planeta mismo. Ang tanging gawin lang daw ng ating bida ay hahawakan ng kanyang kamay at sumama sa kanya. Sumama ang Monarch of Shadow sa kanya upang talunin ang mga rulers. Napasmile ng kaunti ang ating bida at sinabing huwag mo akong patawanin dahil hindi daw mapagkatiwalaan ang mukha ng Monarch of Distractions since sa mga mata nito ay punong-puno ng bloodlust. Tumawa ang King of Berserk Dragon habang si Jinwoo ay nag-release ng napakalakas na magical energy at sinabi ng Monarch of Distraction wala na siyang dapat itago pa at dapat maghanda ang Monarch of Shadow dahil hindi niya ito bibigyan ng awa. Biglang humaba ang braso ng King of Berserk at nag-transform ito into dragon form upang atakihin si Jinwoo. Subalit mabilis na katalo ng ating bida at kaagad tinawag si Kaizel upang makalipad sa himpapawid habang kinukuha niya ang Kamish Dagger. Naging totally dragon form ang King of Berserk at kaagad itong nag-follow up ng Blast Breath attack habang nasa himpapawid si Jinwoo. Ngunit inutusan ng ating bida si Kaizel na bumaba upang makalapit ng kaunti habang abala pa ang King of Berserk sa Blast Breath. Kaagad itong tumalon upang atakihin sa malapitan ng kalaban gamit ang dalawang dagger. Ginamit ni Jinwoo ang kanyang bilis upang makapag-penetrate ng damage towards King of Berserk, subalit na-realize ng ating bida ang kapal at tigas ng balat ng kalaban na kahit ang kanyang pinakamalakas na dagger, hindi man lang nakascratch sa balat ng King of Berserk. Nakabalik na si Jinwoo kay Kaizel at inutusan niya ito na lumipat ng ibang posisyon, subalit biglang nag-dragon fearsome roar ang Monarch of Distraction na nagparamdam ng takot kay Kaizel kaya parang na out of balance ang ating bida at napansin niyang umikot sa kanyang katawan ang buntot ni Kaizel at inihagi siya papalayo. Maayos naman ang paglanding ni Jinwoo, subalit hindi niya napansin na nag-follow up ng Blast Breath attack ang Monarch of Distraction kaya nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Hinanap ni Antares kung nasaan ang Monarch of Shadow dahil alam niyang hindi daw yun sapat para mapuksa ang ating bida. Habang hinahanap ni Antares ang ating bida, biglang tumalon si Jinwoo at hinawakan niya ang scales ng King of Dragon gamit ang Commander Authority at plano niyang saksakin ng dagger ang mga maliliit na crack upang makapag-penetrate ng damage. Subalit napansin niyang mayroong exterior magma sa balat ng King of Berserk Dragon. Napansin ni Jinwoo na paatake na sa kanyang likuran ang kamay ng Monarch of Distraction, kaya kaagad umiwas ang ating bida at tinawag niya ang Shadow Soldier na ikinagulat ng King of Berserk dahil tinawag ni Jinwoo ang tatlong Shadow Soldier na dragon. Habang pinagtutulungan ng tatlong Shadow Dragon ng King of Berserk, nakagat nito ang liig ng King of Berserk at ang dalawa ay naghanda upang magpakawala ng Blast Breath attack. Habang ang ating bida nanunood lang sa itaas at nag-isip-isip kung paano niya i-counter ang Monarch of Distraction. Naisip ni Jinwoo, alam niya na hindi niya ito kayang talunin gamit lamang ang tatlong dragon. Dahil ang attack at defense ng Monarch of Distraction ay napakalakas compare sa iba niyang nakalaban. Ibig sabihin wala sa kanyang mga paraan na ginamit noon na gagana against Monarch of Distraction. Kaya kailangan niya na mas malakas pa. Kailangan niya ng mas malakas pa na atake upang tatagos sa malamital na armor gamit ang kanyang kamao. Subalit biglang naisip ni Jinwoo ang salitang armor na parang mayroon siyang naisip na mas maganda pang idea kaya mas lalong umaapaw ang magical energy ng ating bida. Samantalang nagawa ng talunin ni Antares ang tatlong Shadow Dragon at napasabing hindi daw siya kayang pigilan ng isang simpleng puppet lamang na gawa sa mana. Ngunit bigla niyang naramdaman ang napakalakas na magical energy na umiikot sa ating bida na parang ipo-ipo sa sobrang lakas at napatanong ang Monarch of Distraction kung ano na naman kaya ang pinaplano ng Monarch of Shadow. Habang ang ating bida minaiging mag-focus sa gusto niyang mangyaring form ng kanyang kapangyarihan upang i-counter ang lakas ng Monarch of Distraction. Gusto niya ng massive na lakas na kahit ang sinumang nilalang ngayon na nasa planeta at kahit ang kanyang sarili ay hindi maikukumpara sa lakas na makukuha niya. Mas lalong lumakas ang umaapaw na kapangyarihan ni Jinwoo to the point na kahit ang pinakamalakas na monarch ay nagulat sa kanyang nakita at hindi makapaniwala dahil nagkaroon ng napakalakas na spiritual body manifestation ng ating bida, ang hidden form ng tunay na kapangyarihan ng isang shadow monarch na hindi niya nakita noon bilang the greatest fragment of brilliant light o bilang isang shadow monarch. Kaya naisip ng Monarch of Distraction na lalaki ang size ni Jinwoo from human form into full potential power ng Monarch of Shadow na isusummon ng ating bida sa mundo ng mga tao.
Nakita ni Jinwoo ang tunay na kapangyarihan ng pagiging Monarch of Shadow na iniwan sa kanya ni Ashborn. Naramdaman niya ang bottomless na nakakatakot na kapangyarihan na walang katapusang dumadaloy sa kanyang armor. Naunawaan ng Monarch of Destruction kung bakit si Jinwoo ang napili ni Ashborn dahil sa buong buhay nito nakaranas ito ng life between death bago nito nakuha ang kapangyarihan ng pagiging Shadow Monarch. Nag-unleash ng Blast Breath Attack ang King of Berserk Dragon towards Jinwoo, habang ang ating bida ay kalmado lamang hinayaan niyang makalapit ang atake dahil naghanda ito ng isang napakatalas na mana using his Commander Authority at pinakawalan niya ito sa gitna mismo ng Blast Breath. Nahati ang Blast Breath Attack ng Monarch of Destruction sa lakas ng atake ni Jinwoo hanggang sa tinamaan ng King of Berserk at for the first time nakaramdam ng sakit si Antares sa ataking nito. Maya-maya ay nagkatinginan ang dalawa at makikita natin mga lods na sobrang laki na ng Monarch form ni Jinwoo na parang nagmimistulang pet ang Monarch of Destruction. Pagkatapos sabay umatake ang dalawang malakas na Monarchs. Sinubukang atakihin ng King of Berserk ang ating bida gamit ang Dragon Claw, ngunit hinawakan lamang ito ni Jinwoo at nag-unleash ng napakalakas na suntok na sumapul sa mukha ng King of Berserk Dragon. Subalit nakakita ng pagkakataon ng Monarch of Destruction at nag-counter kaagad dito sa pamamagitan ng pagkagat ng katawan ni Jinwoo at inihagis niya ito papalayo. Tumilapon ang ating bida at nabagsakan niya ang castle na ginawa ni Bero para sa kanya at napansin niyang nag-follow up ng atake ang King of Berserk gamit ang Blast Breath Attack. Buti na lang kaagad na iwasan ng ating bida. Subalit wasak pala ang kaliwang braso ni Jinwoo habang gumagawa ito ng Shadow Swords at mabilis itong sumalakay towards King of Berserk. Muling nag-unleash ng Blast Breath Attack ang Monarch of Destruction. Subalit nagawa itong hatiin ni Jinwoo gamit ang kanyang espada kasabay nito ang pag-atake niya mismo ng direct hit sa katawan ng Monarch of Destruction. Subalit hindi napansin ni Jinwoo na kaagad nag-counter ang Monarch of Destruction gamit ang kanyang buntot. Kaya muli na namang tumalsik ang ating bida. Lumipad ang King of Berserk upang makita niya ang posisyon ng Monarch of Shadow at gumawa ito ng napakaraming fireball magic sa himpapawid na kasing laki ng Blast Breath Attack at pinaulanan ng apoy ang ating bida na parang nagmimistulang meteor shower ang ibinagsak ng Monarch of Destruction. Subalit biglang napansin ng Monarch of Destruction ng isang napakalaking Shadow Spear na tumama sa kanyang pakpak. Habang naghanda si Jinwoo ng 6 pa na Shadow Spear na kaagad naman niyang pinakawalan for follow-up attacks, ngunit hindi nagpatalo ang Monarch of Destruction dahil sinalag niya ito sa pamamagitan ng pag-unleash ng Blast Breath Attacks. Nagkaroon ng matinding pressure sa dalawang atake. Pagkatapos gumawa ito ng napakalakas na impact at pagsabog na ang dalawa mismo ang tinamaan sa sarili nilang pinagsamang kapangyarihan. Nawasak ang Shadow Monarch form ni Jinwoo at makikitang unti-unti itong natunaw ng apoy habang ang King of Berserk naman ay parang tinusta na dragon at nawasak na rin ang dalawang pakpak nito. Na-realize ni Jinwoo na ang paggamit ng napakalakas na kapangyarihan ay humantong sa pagka-drain ng sarili niyang lakas habang bumalik na rin sa original form ang King of Dragon at sinabi niya kay Jinwoo na tatanungin niya ito sa huling pagkakataon kung ayaw nga ba talaga nitong sumama sa kanya upang sabay nilang talunin ang mga rulers. Muli na namang umaapaw ang kapangyarihan ng ating bida at parang pinagsama niya ang form na ito sa pagiging tao at ang form ng pagiging tunay na Monarch of Shadow upang maging balanse ang kanyang lakas. At sinabi niya sa Monarch of Destruction na hindi siya sasama sa mga halimaw. Kaya napasabi ang Monarch of Destruction na isa kang malaking tanga habang nag-transform ito into humanoid dragon form at kinuha niya ang kanyang dragon sword weapon. Nagkatinginan muna ang dalawang monarchs pagkatapos sabay itong umatake gamit ang kanilang weapon. Habang nagpapalitan ng atake, sinabi ng Monarch of Destruction na kahit ano pa ang gagawin ni Jinwoo, wala naman talagang maiiwan sa kanya dahil habang nakikipaglaban nito, ang Monarch of Transfiguration at ang Army of Destruction ay kasalukuyang winawasak ang lahat na makikita nito. At kahit isa daw itong King of the Dead, ngunit bilang isang tao ay natatakot pa rin daw itong mamatay. Lahat ng pinoprotektahan ni Jinwoo ay malapit ng masunog at magiging abo. Bilang isang tao na nagpo-possess ng kapangyarihan ni Ashborn, alam niyang narinig nito ang hindi mabilang na pag-iyak sa bawat sulok ng mundo. Nagawang mabitawan ni Jinwoo ang kanyang dagger dahil sa lakas ng banggaan ng kanilang weapon. Pagkatapos nasaksak si Jinwoo sa espada ni Antares na ikinagulat ng ating bida, kaya napaatras muna ito. Ininda ng ating bida ang sakit ng kanyang tama at sinubukan pa sana niyang gumalaw, ngunit may nakatutok na espada sa kanyang leeg kaya hindi na siya gumalaw pa.
Wika ng Monarch of Distraction, sa pagtahimik ng sangkatauhan ay ang pagsisisi ni Jinwoo dahil hindi ito sumama sa kanya. Wika ng ating bida, kung meron mang magsisisi sa kanilang dalawa, walang iba kundi ang Monarch of Distraction. Habang nakatutok pala sa likod ng Monarch of Distraction ang dagger ng ating bida na kinokontrol niya sa pamamagitan ng Commander Authority. Pinakawalan ni Jinwoo ang dagger towards sa likod ng Monarch of Distraction, ngunit mayroon palang parang barrier na nakaharang sa likod ni Antares at sinabing kung sa tingin daw ng ating bida na magagawa siyang magalusan ng isang dagger na gawa sa pangil ng dragon ay nagkakamali si Jinwoo. Nakakatawa daw kung iisipin na ang labanan na ito ay sa pagitan ng apoy na nanggaling sa kadiliman at ang kadiliman na nanggaling sa liwanag. Wika ng Monarch of Distraction na nararamdaman daw niya na malapit na magtatapos ang laban na ito. Sagot ng ating bida, yan din ang nararamdaman niya. Tugon ng Monarch of Distraction na na-realize pala ng Monarch of Shadow na walang saysay ang labanang ito. Mabilis na nagdash si Jinwoo at si Antares naman nagdash rin dala ang kanyang Dragon Sword weapon at sinabing hindi daw niya kailangan ang Army of Distraction para talunin si Jinwoo. Pinalaki pa naman niya yon upang putulan ng hininga ang Monarch of Shadow. Wika ng ating bida, alam mo bang ang araw ang nagpapadilim sa anino? Ngunit sa moment na ito ay napatigil ang Monarch of Distraction dahil na-realize niya na nagawa siyang ma-checkmate ng Monarch of Shadow. Dahil nang papalapit na si Jinwoo, wala na siyang magagawa pa sa dami ng Shadow Soldier na ipinalabas ng ating bida na nakahawak ngayon sa kanyang buong katawan. Ang tanging nagawa na lamang ng Monarch of Distraction ay sumigaw at nagpalabas ng magical energy. Ngunit huli na nga ang lahat dahil gamit ang dagger ng ating bida sa pamamagitan ng kanyang buong lakas, nag-unleash ito ng napakalakas na slash. At ipinakita dito ang naging inspirasyon ni Jinwoo kung bakit siya nakikipaglaban hanggang sa huli. Ito ay dahil sa kanyang mga nakaraan, ang kanyang ama, si Ashburn at si Jinwoo na nagsisimula pa lamang na maging malakas. Nagawang maslash ni Jinwoo ang katawan ni Antares from head to bottom at sinabing makikita na daw ng Monarch of Distraction ang sarili nito kung paano magtatapos. At ipinakita ang dagger na ginamit ni Jinwoo upang tapusin si Antares, ang dagger ng kanyang ama. Matapos ang napakahabang laban, nagawang mahati ni Jinwoo ang katawan ng Monarch of Distraction at maya-maya ay dumating ang mga rulers kasama ang mga soldier nito. Wika ni Antares, nagawa talaga siyang ma-checkmate ng Monarch of Shadow. Hindi niya akalaing mayroon palang gate at hindi niya ito napansin nung dinala siya dito. Kailangan daw ng napaka-enormous na mana bago pagkonektahin ng dalawang realm. Kaya tinanong niya ang ating bida kung paano nakapunta ang mga rulers sa lugar na ito. Akala niya kaya siya dinala dito upang hindi ma-distract ang kanilang laban. At sobrang talino talaga ni Jinwoo mga lods dahil kahit natalo siya sa laban na ito against Monarch of Distraction, siguradong patay naman si Antares sa pagdating ng mga rulers since mag-isa lamang siya. At kahit isama pa si Yogomont, wala pa rin itong panama sa 7 rulers. Tinanong ni Antares si Jinwoo kung paano niya nagawang makommunicate ang mga rulers. Wika ng ating bida sa pamamagitan ng mga vessels nito, ang mga tao na nagpo-possess ng kapangyarihan ng mga rulers. Kaya na-realize ni Antares na ginamit ng ating bida ang vessels upang maghanda ng gates at certain location. Kaya nakakita ito ng paraan para manalo kahit alam nitong matatalo ito sa laban. Tinanong ni Jinwoo kung totoo bang ang Monarch of Distraction ang nag-utos sa Monarch of the White Flames at Monarch of Fang upang sekretong atakihin ang Monarch of Shadow. Kaya nagulat si Antares kung bakit ito nalaman ni Jinwoo at tinanong niya kung sinabi ba ito ng Monarch of the White Flames. Wika ng ating bida, sinabi daw ito sa kanya ni Ashburn at mayroon daw message si Ashburn para kay Antares, isang napakatinding middle finger. Kaya instead na tinanggap na ng Monarch of Distraction ang kanyang pagkatalo, nagalit tuloy ito dahil sa middle finger at sinubukan pa nitong atakihin si Jinwoo, ngunit pinagtutulungan siyang saksakin ng mga rulers. Nakita ni Antares ang the greatest fragment of brilliant light at na-realize niyang ang mundo ay palaging natatabunan ng liwanag at shadows. Subalit matagal na niyang hinihintay ang totoong mundo sa eternal slumber at hindi ang mundo na ginawa ng mga rulers at hihintayin niya ang muli nilang pagkikita. Tuluyan ang napunta sa kawalan ang Monarch of Distraction at sa wakas tapos na ang laban. Lumapit kay Jinwoo ang the greatest fragment of brilliant light at hindi niya alam kung paano niya pasasalamatan si Jinwoo sa ginawa nito. Sagot ng ating bida na mayroon siyang request na ipapagawa sa the greatest fragment of brilliant light at isa daw itong request na magagawa lang para sa kanya. Tinanggap ng ruler ang request ng ating bida at gagawin niya ang lahat ng makakaya
para lang suportahan si Jinwoo. Napaduko si Jinwoo at sinabing kung pwede gamitin sa huling pagkakataon ang Cup of Reincarnation. Kaya parang nagulat ang mga rulers sa naging request ni Jinwoo at nilinaw ng Greatest Fragment of Brilliant Light na gusto nitong gamitin ang Cup of Reincarnation upang ibalik ang oras. Sagot ng ating bida, tama ka. Ipinaliwanag ng The Greatest Fragment of Brilliant Light na kapag gagamitin nito ang Cup of Reincarnation, mabubuhay ang mga monarchs at ang consciousness ay mananatiling intact. Sagot ng ating bida, alam niya ang bagay na yan. Kaya kung maaari, huwag munang papuntahin ng mga rulers ang mga monarchs sa Earth kapag bumalik ang oras dahil siya na ang bahalang tumapos ng mga monarchs at sa mga soldier nito doon sa Dimensional Rift. Naunawaan ng ruler na gustong i-shoulder ni Jinwoo ang digmaan na siya lang mag-isa. Subalit bakit pa ba gusto nitong umabot sa mahirap na sitwasyon? Ginamit na nila ng ilang beses ang Cup of Reincarnation subalit hindi pa nila na-achieve kung ano ang mabuting nangyari ngayon. Sagot ng ating bida, habang tinititigan niya ang dagger ng kanyang ama, marami ang buhay na nawala, kaya gusto niyang ibalik ang lahat. Wika ng The Greatest Fragment of Brilliant Light, ang Cup of Reincarnation ay malapit nang mawawalan ng bisa, kaya kung mag-fail si Jinwoo, hindi niya na maibabalik ang lahat at maaaring maalala nila ang kabayanihang ginawa ni Jinwoo. Subalit walang makakaalala sa laban na gustong simulan ng ating bida, kaya kung magtatagumpay si Jinwoo, walang sinumang mag-acknowledge sa kanya bilang isang bayani ng sangkatauhan. Kaya tinanong niya ito sa huling pagkakataon kung gagamitin pa rin ba nito ang Cup of Reincarnation. Napapikit ang mga mata ng ating bida habang ini-imagine niya kung ano ang ginagawa ng kanyang pamilya, minamahal at kaibigan. Subalit desidido siyang iligtas ang lahat ng sangkatauhan. Naunawaan ng rulers ang gustong mangyari ni Jinwoo, kaya nag-wish you good luck ang The Greatest Fragment of Brilliant Light. Subalit tinanong muna ni Jinwoo kung ano ang mangyayari sa mga Shadow Soldier na hindi nag-exist sa past. Wika ng ruler, ang soldier na magkakaroon ng conflict sa past ay mawawala at ang hindi ay mananatili. Kaya napangiti na lamang ang ating bida at sinabing handa na siya. Ginamit ng mga rulers ang Cup of Reincarnation at nagkaroon ito ng napakalakas na liwanag at hanggang sa umabot sa buong mundo ang liwanag na ito. Napansin ng lahat ang napakalakas na liwanag at nakita ito ng pamilya ni Jinwoo at napansin rin ito ni Jinchul, Leo Zigang, Thomas Andre, Baek Kyunho at Choi Jong-in at sa pinakamamahal niyang si Cha Hae-in. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang gusali kung saan inutusan si Jin-ah na gisingin ang kanyang kapatid. At heto na nga, ginising ng napakaliit at cute na si Jin-ah ang kanyang kapatid na si Jinwoo. At napansin ni Jin-ah na kanina pang gising si Jinwoo at napangiti ito sa kanyang kapatid na babae. Sa paglabas ni Jinwoo sa kanyang kwarto, nag-say good morning ang kanyang ina habang nagulat ang ating bida sa kanyang nakita dahil nakita niya ang kanyang ama na nakangiting nakatingin sa kanya. Hindi napansin ni Jinwoo na tumagas ang kanyang mga luha na ikinagulat ng kanyang ama at ina kung bakit umiyak si Jinwoo. Sagot ng ating bida, akala kasi niya na nananaginip lang siya. Masaya si Jinwoo dahil tapos na ang kanyang masamang panaginip. Ang kanyang kapatid ay nandito, walang sakit ang kanyang ina at kahit ang kanyang ama ay kanilang nakakasama. At ito ang huling pagkakataon na itama ang lahat at hinding-hindi niya ito sasayangin. Babaguhin niya ang future gamit ang sarili niyang mga kamay. Subalit hahayaan muna niyang mag-enjoy ng kaunti para gantimpalaan ang kanyang sarili. Alam niyang naghahanda ang mga monarchs ngayon ng napakalaking gate sa kalangitan upang sakupin ang Earth. Kaya mag-e-enjoy muna siya kahit saglit man lang. Gusto lang naman niyang makaranas ng peaceful na oras kahit sa napakaliit na pagkakataon. Habang naglilinis ang kanyang ina, nag-iwan ng note si Jinwoo na mayroon lamang siyang gagawin at babalik siya kaagad. At dito'y makikitang si Bero na mumugot na naman ng ulo at si Bilyon ay nagmimistulang bundok ang mga napatay nitong monster. Nagkita si Yogomont at Jinwoo sa Dimensional Rift at makikitang tinapos kaagad ni Jinwoo ang Monarch of Transfiguration. Wika ng ating bida,
27 years nang nakalipas mula nung dumating siya sa Dimensional Rift at sa wakas malapit nang nagtatapos ang laban na sinimulan niya at ngayon kailangan niya na lang tapusin ang Monarch of Destruction at ang mga soldier nito. Inisip ni Jinwoo na magdadalawang taon na rin mula nung umalis siya sa bahay at dapat muli niyang makakasama ang kanyang pamilya pagkatapos ng 2 taon. Inisip niya kung ano ang ginagawa ng kanyang mga magulang at dapat mag-isip din siya ng explanation sa pagbalik niya. Inulat ni Bilyon na ubos na ang kanilang kalaban. Sagot ng ating bida, mabuti naman kung ganon dahil wala silang sasayangin na oras. At kaagad in-extract ni Jinwoo ang lahat ng mga monster na napatay nila. Pagkatapos lumipat ang eksena sa kaharian ng Monarch of Destruction. Nabalitaan ni Antares na nagawa ng talunin ng Monarch of Shadow ang Monarch of Transfiguration. Wika ng kanyang dragon na dapat nang umalis ang kanyang king dahil isusunod na ito ng Monarch of Shadow. Sagot ni Antares na pagod na siya sa kanyang nararamdaman. Mananatili na lamang siya at kakalabanin niya ang Monarch of Shadow. Wika ng Monarch of Destruction na na-impress talaga siya sa Monarch of Shadow dahil hindi niya akalaing gagamitin ang Cup of Reincarnation upang ibalik ang oras. Akala niya na magkikita na lamang sila sa Eternal Slumber. Subalit ngayon, isa sa kanila ang dapat na makakatulog habang buhay. At makikitang nag-teleport si Jinwoo sa harap ng trono ni Antares. Nagpakilala siya na siya si Antares, ang Monarch of Destruction, at tinanong niya kung ano ang pangalan ng Monarch of Shadow. Sagot ng ating bida na siya si Song Jinwoo. At tinanong din ng ating bida si Antares kung mayroon ba itong last word. Pagkatapos sabay na sumalakay ang dalawa at naglaban. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!